Nasaan na po yung ating witness na si Ginoong Guteza? Is he still alive? Is he dead? Ano ho nangyari? We would not be in a position to say where he is right now or what his condition is, sir. Sasabihin mo sa kanya, andito yung ledger, pakikuha at ibigay sa akin. Hindi ba? Hindi po nila, kahit ako din po, Your Honor, hindi ko rin po matansya kung saang bandang particular ng mga lalagyan po namin na ilagay sa dami po ng aming mga documentation. Mukhang nagbibigay ka nung kung ano-anong palusot para hindi mailabas yung ledger. Yun ang dating sa amin sa komite. Okay. Aside from the tables attached as annexes, may iba ka pa bang ebidensya na magpapatunay po sa inyong sinumpaang salaysay? Mr. Chair, I would of course, I may submit additional documents po pagka po na retrieve from the records. Meron po. Alright. Mr. Chair, babalikan ko po si Engineer Bernardo. Ang tanong ko lamang po at tanong ng mga kababayan natin, napapansin po kasi nila na isa-isa ng mga opisyal, dating opisyal sa DPWH, maging ang ilang mambabatas, ay tumatakbo po sa ibang bansa. How do we stop this flight, Mr. Chair? Kasi baka darating po ang araw, wala na po tayong maimbestigahan, wala na po mapapanagot dahil lahat po sila ay nasa ibayong dagat na. Paano po yun, Mr. Chair? Do we have any plans? Do we have any actions para... I know, Mr. Chair, hindi natin pwedeng pigilan po yan dahil yan po ay karapatan naman nila. Pero dahil may investigasyon po nangyayari, ito po yung accountability, Mr. Chair. You may address your question to the DOJ representative. I think the Prosecutor General, Richard Padulyon, is here. Kindly Thank you, respond. Mr. Chair. Yes. Good morning, Mr. Chair. I believe that while we want all of these personalities who are involved or mentioned in the investigations to just stay in the country during the course of the investigations, we cannot at this time, Mr. Chair, prevent them from traveling because what we can only issue as far as the Department of Justice is a lookout bulletin. A lookout bulletin operates only to check on the records of the passenger who would want to leave, but it would not prevent them from being able to leave the country. There is no legal impediment for them to leave because it would be violative of their constitutional right. However, if I may be bold enough to suggest, Mr. Chair, in answer to the question of the good senator, yes, there are investigations which are being undertaken at this time, and while I understand that cancellation of passports can only be done if, for example, there are cases which are already filed, and this can only be done through the courts. I believe that representations can probably be made by the investigating bodies with the executive branch, that would be the Department of Foreign Affairs, to possibly hold or possibly cancel passports of those who are undertaking or undergoing investigations, Mr. Chair. Linawin ko lang, Mr. Chair, parang pwede lang yatang kanselahin ang mga passports sa mga ito kapag sila po'y nakasuhan na. Pero what I'm talking about, yung hindi pa po nakakasuhan. Kasi it is not enough yung lookout bulletin. Wala naman hong saysay yun eh. Kahit na nandoon siya sa lookout bulletin, pwede niya sabihin, wala pa naman ho akong kaso. The only way to stop that person is kung may hold departure order, which we know kung may kaso na. So, ano hong pwede bukod dyan na sinasabi sa lookout bulletin? Are you suggesting na the DFA kanselahin ang passport? But can we do that? Wala pa naman po silang kaso and it will violate their constitutional rights. I understand, Mr. Chair, if I may, sir, answer the question. I agree with you totally that there is no basis to cancel the passports up until the time that there are cases which are filed as against them and there are representations or there's an order issued by the court allowing for the cancellation. But the question earlier was with respect to what can be done at this time while there are no cases which have been filed. The only solution that I can find for this particular predicament, Mr. Chair, is for us to fast-track the filing of the cases
or for cases to be fast-tracked so far as investigations are concerned before the Office of the Secretary of Justice and before the Office of the Ombudsman. And then, and only then, once these cases are filed in court and warrants are issued, can we move for the cancellation of the passports. In the meantime, the suggestion that I made earlier was just a suggestion, Mr. Chair, if only to address the concern of what can be done in the meantime, but there are no cases yet which are filed in court. Kailan po kayo magpa-file ng mga kaso? Kailan po natin makikita na ang DOJ ay magsasampa na po ng kaso? Cases are already being investigated right now, Mr. Chair. There are 5 cases for flood control projects, ghost projects, which are undergoing preliminary investigation at the moment. There are several cases also which are undergoing evaluation by the Department of Justice. I believe there are also cases which are also pending before the Office of the Ombudsman, Mr. Chair. We expect to terminate the preliminary investigation of the first 5 cases probably within the first week of December or by the middle of December, sir. To know kung ito po mga cases that will be filed by the DOJ ay mga officials lang po ito ng DPWH, former officials and contractors. Meron po bang kasamang mga politiko na rito? As of this time, Mr. Chair, as far as the first 5 cases which are undergoing investigation, it involves only officials of the DPWH, particularly those in District 1 in Bulacan, sir. All right. My next question is, Mr. Chair, alam kong sinusundan nyo rin po at ano na ho nangyari? I don't know if you can answer this, Attorney Fadulyon, kayo po sa DOJ. Nasaan na po yung ating witness na si Ginoong Guteza? Because yung kanya pong testimony ay napakalaki po. Lahat po tayo nagimbal dito. So we want to find out, is he okay? Where is he at? Is he still alive? Is he dead? Ano nangyari? Mr. Chair, Department of Justice would not be in any position to ascertain the whereabouts of Mr. Guteza. As far as we know, he did testify here in the Senate Blue Ribbon Committee, but the Department of Justice never had any interaction with him after that particular testimony. There was no representation made as to his interest in being covered by the program or being granted any protection. And we know for a fact that the intervention by the Witness Protection Program is something which is done voluntarily by the one who is making the application. Inasmuch as there was no application made, we have not had, since the time of his testimony here before the Senate Blue Ribbon Committee, any interaction with Mr. Guteza. So we would not be in a position to say where he is right now or what his condition is, sir. Mr. Chair, may I ask the Secretariat if we sent out subpoena or invitation to Mr. Guteza? Because I'm concerned po. I mean, he made a lot of revelations here during the last meeting when he was here. So we want to find out at gusto ho natin siyang tanungin, where did you get all this information? Pero tila wala ho siya. Now, did we invite him? Yes, Mr. Vice Chairman. We sent an invitation to his known address, nakalagay sa kanyang driver's license sa Taguig. Pero even when the investigation was conducted by the executive judge, wala na po siya doon sa kanyang known address, last known address. So what we did in the Blue Ribbon Committee, we sought the assistance of the Honorable Marcoleta kung sakaling meron siyang contact o may sa darating na panahon magkakaroon siya ng contact ay tulungan niya tayo na malocate at para makapag-testify na muli si Technical Sergeant Guteza. So ang sagot po ni Honorable Marcoleta, wala rin po siyang contact kay Orly Guteza. Isa pang katanungan dyan, Mr. Chair, at nagtatanong po yung mga kababayan ho natin, ano po ang mangyayari ngayon sa kanyang salaysay? Are we going to submit it? Dahil kung tayo po ay mag-wind down na dito po sa ating investigation, are we going to submit it to ICI, Mr. Chair? The sinumpang salaysay remains valid as far as the Blue Ribbon Committee is concerned. Nagkaroon lang naman siya ng problema doon sa kanyang pagkanotaryo. And hindi naman po siya sumipot sa DOJ, sa Ombudsman, even sa ICI. So wala po tayong magagawa doon. But as far as the committee is concerned, pag tayo po ay nag-submit ng ating committee report,
yung kanyang sinumpaan sa Laysay, as I mentioned earlier, remains valid kasi yun naman ay sinumpaan niya ng bukod, no, dito sa harapan ng komite. Thank you, Mr. Chair. Now, I direct my question to Yusek Bernardo. Yusek Bernardo, or Engineer Bernardo. Common practice po ang bentahan ng mga pondo sa lower house. Alam po natin yan. Alam po ninyo yan. Ikaw po ba ay naalok na rin ng pondo for flood control ng mga mambabatas? I know you've been talking about senators, may mga congressman, pero ikaw po ba ay nabentahan na ng pondo para sa flood control? Mr. Chair, as far as I can recall, I cannot remember any time na bentahan po ako niyan sapagkat I think the legislators in the lower house have their own way of dealing with projects, especially to the district engineers and contractors. So, sa district engineer po ang nagkakaroon ng transaction between the lawmaker at saka yung district engineer. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Yes po, Mr. Chair. As far as I know po, puro ganun po. Alright. Walk us through, Engineer Bernardo. Pag nagbaba na po ng pondo ng budget ang isang politiko, congressman man yan, sa district, ano po ang nangyayari? Siya rin po ba, tama po ba na siya rin po ang nagdidictate? Ito ang kontratista na gusto kong panalunin mo because siya yung kontratista ang magbibigay ng komisyon kay congressman o sa politiko. Tama po ba yan? Can you walk us through after na ibaba yung pondo ng mababatas doon sa distrito? What is happening? And walk us through hanggang sa makuha ng politiko yung kanyang komisyon or kickback. Mr. Chair, I'm very sorry to be off the rec ano po sa ganyang mga proseso sapagkat ang nagkakausap lang po talaga dyan ay ang mga congressmen or legislators sa lower house saka po district engineer o yung mga contractor. Hindi po ako doon sa kanilang sistema doon kung paano. Ba't naririnig ko pong ganun talaga? Yun po. Alright, panghuling na katalungan na lang po sa inyo, Yusek Bernardo, bago po ako lumipat dito kay Engineer Alcantara. Nabanggit niyo po ang Office of the Executive Secretary na kasama din po dito sa flood control. Ewan ko bakit to sila may flood control. Ang tanong ko po, sino sa Office of the Executive Secretary ang kausap po ninyo? Can you name names? Mr. Chair, as I've earlier na sinabi ko po, ay si Trigib Olivar po ang kausap ko. Siya lang po nagsabi sa akin nun. Pero hindi po siya sa Office of the Executive Secretary, Engineer Bernardo. Siya po, the last na chinek ko po ay nasa Department of Education po siya. Wala po siya sa Office of the Executive Secretary. Bakit po ninyo nabanggit na siya, yun ay para, yung kanyang hinihingi ay para sa Executive Secretary, Engineer Bernardo? Mr. Chair, yun lamang po ang sinabi niya sa akin. Po akong... Senator Tulfo, bukod kay Yusek Olivar, pag sinabing Office of the Executive Secretary, wala ka nakakausap na naka-assign mismo doon sa Office ng Executive Secretary? Wala? Wala po, Mr. Chair. Thank you. Okay, let me direct my question now to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara, okay, pagbaba po ng pondo ng politiko sa inyo, ano po nangyayari? Tama po ba? Walk us through with this. Pagbaba ng pondo, sasabihin ng politiko, gusto ko sa contractor na ito ang mapanalunin mo. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Okay. Ano ho nangyayari? Nagkaroon ho ng bidding, etc. May bidding-biddingan pa kunwari. 3, 4 ang maglalaban-laban para kunwari. Pero mananalo at mananalo yung contractor ng politiko. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Alright. Ano ho na mangyayari after that? Kailan na po i-execute yung proyekto? Kailan na ang bigaya na komisyon? Kasi may mga balita po ako, nag-a-advance pa ang ilang politiko. Tama po ba yon na humihingi po ng advance ang politiko? Wala pa po yung pondo, laway pa lang ay nagbibigay na ng advance yung kontraktor. Your Honor, pagdating po dun sa bagay, since sila po yung magkakausap na po, yung contractor and the, hindi po ko knowledgeable kung kailan o magkano yung percent na napag-uusapan po nila, Your Honor. Pero pagbaba ng pondo, ano ho nangyayari? Pakikwento lang po sa amin hanggang sa ma-execute, kung i-execute niya yung proyekto. Opo, pagbaba po ng pondo, pupunta na po yung mga contractor po sa office.
At magko-confirm naman po na yun daw po ay ibinigay sa kanila. So makipag-usap naman po sila doon sa coordinator for the procedure of the bidding. And then ibibid po, i-implement, doon po nangyayari. Pero yung bigayan po nung obligasyon, since sa amin po ang nagpapamigay po talaga, hindi naman po kami. Pagka-congressional allocation po, Your Honor. Tinatawagan mo ba yung politiko pag sinabi niyang ito yung contractor ko, DE Alcantara o Engineer Alcantara, ito ang magpanalunin mo? How would you know na yun talaga ang contractor ni congressman o ni senador? Sino? Nagbibigay lang po ng listahan po doon sa binibigay ko lang po sa chief of staff ko. Ito yung designated na gusto nila. Ilan po yun. Okay. Tama rin po ba na para kunwari mayroon ka talagang bidding, masunod lang, para hindi masilip ng COA, kailangan may sumali na 3 at 4 pa na contractor. Pero knowing in advance, kailangan manalo na yung contractor ng politiko na yon. Yes, Sir Honor. Yung mga contractor po na designated, they're the one who will talk to the coordinator po ng mga contractors po, Your Honor. So, yung bidding po na nagaganap ay bidding-biddingan na lang kung tawagin. Most probably, Your Honor. Alright. Okay. Another question po kay... With the permission of... Sa mga contractor po na gustong mag-take ng risk po. Yan ang ibig kong sabihin kanina, di ba? May advance na. Kaya yung sinasabi mo na wala kang alam, hindi mo alam, sila nag-uusap, doon pa lang, tama si Senator Pangilinan, may advance na. Sama dito sa statement na binigay na affidavit ni Engineer Bernardo, may advance. Your Honor, i-differentiate ko lang po if you may. Yung pong binabanggit po ni Senator Pangilinan, yun po yung mga special fund po, hindi po yun yung allocable ng congressman, Your Honor. Doon po sa allocable ng congressman, wala pong ganun. Yun lang pong mga special funds na coming from whether, hindi ko po alam kung whether kay Secretary or kay Yusek Cabral or sa House man po, kung saan po. Dalawa po kasi yan, sir, isang allocable po. Yun po yung fixed allocable na naka-allocate po sa district representative. Yun po yung sinasabi ko, sir, na wala pong advance, wala po kaming knowledge. So, yung mga special release po, special request po sa department na bumababa rin po sa NEP, that is not part of the allocable of the district representative. Yun po yung merong ganun po, Your Honor. Alright, quickly na lang. Okay, before I move to Yusek Bisnar ng DPWH. 3 beses ka nabanggit dito sa affidavit ni Engineer Bernardo. Sa line 19, line 21, line 24. Tama po ba ito? Itong sinasabi na 3rd quarter 2024, I asked District Engineer Alcantara to prepare a list. Tapos sa line 21, 1.5 billion submitted by Engineer Alcantara. Tapos dito sa 24, Engineer Alcantara ulit, a 25% commission of about 125 million. Your Honor, sa pagkakatanda ko po, lahat po ng nire-request po sa akin ni Boss, pinadadala ko naman po. Probably, baka po naman po magtugma doon sa listahan ko, Your Honor. Alright, thank you. Let me move now, Mr. Chair, to Yusek Bisnar. Meron pong akong balita na natatanggap na merong move na yung mga dokumento incriminating ranking officials, politiko, minamagic o nawawala sa mga sunog. Tama po ba? Ano na ho nangyayari sa investigasyon na ito? Your Honor, if you're referring po dun sa nasunog sa Bureau of Research and Standards, na-confirm na po doon na wala pong project documents or bidding documents na naapektuhan. Regarding po yung status naman po ng mga documents sa iba't ibang regional and district offices po ng DPWH, ginawa po ni Secretary Vince na ang lahat para ma-secure po ang mga ito. Isa po sa naunang memo po niya pag upo po niya noong September ay digitize ang mga documents at ipa-secure sa mga regional and district officials.
Your Honor. Did you take a second look dito sa DPWH Bureau of Research and Standards Building sa Nia Road? Kasi po, sir, totoo ba ang balita na natanggap po sa aking informante na yung DPWH BRS Building na sinasabi nyo na wala mga records, ito po ay dating tanggapan ng ex-wife po ni Engineer Bryce Hernandez na si Engineer Mel Clarice Santo Domingo. Did you look at that angle? Titingnan po namin, Titingnan pa Your lang po Honor. ninyo. Hindi po narinig po namin yung information na Alright. yung former wife po ni Engineer Hernandez ay doon po naka-assign Okay. bago po siya nag-submit ng resignation. Pero wala pa pong confirmation kung meron po ba siyang hawak na mga documents pertaining po sa mga flood control and other infra projects, Your Okay, Honor. pakitignan lang po, ano po, Yusek Bisnar, ano po, kasi, well, actually, may mga duda ang ilang mga kababayan natin. I just read this in the newspaper also. Last question na lang po, bilisan na lang po ninyo. Ano po nangyari doon sa tampering sa Baguio City? Yung pinasok po yung opisina ninyo sa Baguio City, destruction of documents sa Baguio City District Engineering Office. Bakit daw po? Tinanong nyo na ba yung tao? Bakit sinira? Bakit sino ba yung sa dokumento na yan? Opisyal ba yung sa dokumento na yan? Mambabatas na naman ba yan? Did you ask? Ano ho nangyari? Ilang buwan na ho yan? What's your report? Kukunin ko po yung huling report po doon. Ang nakuha po namin is PNP po ang nag-imbestiga nung alleged tampering. For the meantime po, nirelieve na po si District Engineer Sarate ng Baguio City dahil po dun sa allegation na yun, Your Honor. Kasi nga po, may tampering. Ibig sabihin, may tinatago, di po ba? Siguro, baka may kumausap po sa kanya. So we really need to look into that, Yusek Bisnar. Ano po, hindi po natin ipalawalang bahala. Kasi, marami pong nadadamay dito. Siyempre, marami pong gusto magpalusot at ayaw masama rito. So you really need to take a look into that, okay? Yes, Your Honor. I would need a report from the DPWH. Maraming salamat po, Mr. Chair. We will submit, Your Honor. The Senate President is recognized. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Tama-tama yung nabanggit ni Senator Erwin being the Vice Chairman. Kangay mga nabanggit. I would just like to manifest and caution the committee na yung mga natatanggap nating informasyon maayos naman at ito naman yung mga sinumpang salaysay pero there are certain concerns na kailangan we take it as it is. Like for example, pagbanggit ng staff ni ganon, hindi siya, yung staff niya. Diba? For example, yung kay Senator Grace po, staff ni Grace po yung kausap, hindi si Grace po. Okay, and then also, doon sa percentage supposed to be for Senator Mark, sabi presumably for. Hindi rin sinabi sa affidavit na sa kanya, di ba? Okay. Anyway, just a manifestation for the consumption of the committee pag ina-analyze natin itong mga nakukuha natin mga affidavits at sa mga sworn statements. Now, my real question actually was directed to the former hearing we had during the time that Senator Marcoleta was the chairman of the Committee on Blue Ribbon. Naalala ko lang kasi na hiningi natin yung ledger from Mr. and Mrs. Diskaya, the ledger na hawak nila. As a matter of fact, there is a subpoena, duces tecum issued. So, did you submit it already or can we have it? Your Honor, nakakulong po ako sa detention. Katunayan nga po sa ICI po nung nakaraan ay humingi po kami ng forlaw yata ang tawag doon na mahanap ko po sana yung mga ledger na yon. So, hindi rin po sila gumawa ng sulat sa Senate po, yung ICI. Bali, hindi ko po na-comply po, Your Honor. Si Mrs. Diskaya, di naman siya na-confine dito sa atin. Wala po siyang... Your Honor, wala po siyang idea dun sa mga, kasi ako po ang may ka-transaction po dun sa ibang politician po.
Hindi pa pwedeng sabihin kay Ms. Diskaya kung saan nakalagay. So, pwedeng natin pakuha ngayon para andito pa naman tayo. Meron subpoena doon si Stecom dyan. Your Honor, wala po siyang idea po dun sa ganung klase ng transaction ko po. Mr. Chairman, with the permission of the Senate President and the Chairman, Yes, go ahead, it please. has not, walang kinalaman yung kung alam niya yung transaction o hindi. Kung alam mo nasaan yung ledger, sasabihin mo sa kanya, andito yung ledger, pakikuha at ibigay sa akin. Hindi ba? For the record, Mr. President. Your Honor, kasi nag-transfer po kami ng nag-transfer sa office po namin. So, hindi po nila, kahit ako din po, Your Honor, hindi ko rin po matansya kung saang bandang particular ng mga lalagyan po namin na ilagay sa dami po ng aming mga documentation. Yeah, para lang ma-repress yung memo, with the permission of Senate President, Senator Pangilinan. Joint affidavit yung sinapit nyo noong chairman si Senator Marcoleta, no? Na sinasabi nyo, kayong dalawa nagsasabi, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaction ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila natatanggap. In fairness to the congressmen and in fairness to the committee, kailangan namin yung ledger because mananatili itong say-so o he says, she says itong inyong salaysay. So kaya nga binigyan namin ng pinadala namin ng subpoena do sa Stecom si Mrs. Sara Diskaya para dalhin niya yung ledger. At inamin nyo na merong ledger. It's a matter of record. Public record ito eh. Ngayon sasabihin mo hindi makita yung ledger. Pagka ganyan, baka may mag-move dito, makontempt si Mrs. Diskaya. Magkakasama kayo sa detention center, sa detention cell. Kasi maliwanag, hindi naman ikaw lang nagsabi na may ledger eh. Dalawa kayo. Kasi nga sinumpaan sa salaysay ito eh. Your Honor, ang binasa lang po ng miss ko doon sa affidavit po ng una ay hanggang ano lang po, paragraph 15 lang po. Hanggang doon lang po siya nagbasa kasi doon lang po yung... We will excuse you. Sasamahan ka ng Sergeant at Arms para kunin yung ledger and we will wait for you. Mr. Chair, if I may add. Yes, Senator Pangilinan. Yes, yun ang ginawa natin kay Mr. Hernandez. Ipinakita niya na gusto niyang puntahan yung kanyang opisina o kung saan man yung bahay para kunin yung mga dokumento. At si Mr. Diskaya should be able to do the same. Yeah. Pareho na kayong dalawa, mag-asawa. Pa-escorta namin kayo sa OSAA para magtulong kayo hanapin yung ledger. Kasi kayo rin, sa inyo rin ang galing na mayroong ledger. Mr. Chairman, yes, if I may add. Well, Mr. Diskaya, nakakulong na po kayo. Nabanggit na nga po ni Chairman na baka isama na rin po si Mrs. Diskaya. Dahil mukhang nagbibigay ka nung kung ano-anong palusot para hindi mailabas yung ledger. Yun ang dating sa amin sa komite. So, sana, kung ayaw ninyong makulong pati si Mrs. Diskaya, yun na ang paraan. Sumunod na lang at ibalik dito yung ledger, kung maaari. Mr. Chair, with the permission of the Senate President. Yes, Yes, I just wanted to find out what happened to the ledger. So I give up on my time, Mr. Chairman. Mr. Chair, I share the concern of the Senate President na ni-reiterate ni Senator Pangilinan, ni-reiterate din ng Chairman. At ngayon, kaya nila sinabi na i-excuse kayo, Ms. Diskaya, para kunin yung ledger na yan. I just wish to reiterate, Mr. Chair, na sa pagkuha at pagsumite nila ng ledger sa ating komite, kasama po explicitly yung listahan ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022 na hiningi ko po nung nakaraang hearing. Top contractor po, Mr. Chair, mga kasama ang St. Gerard Corporation or Construction sa dating administrasyon. Pero ang sinumite nila, yung mga proyekto lamang kasama ang DPWH para sa Alpha and Omega lamang. Hindi rin po sinumite yung mga proyekto na sakop ng mga joint venture agreements, yung mga JVAs, kasama yung iba pang mga contractors. And that kind of sanitized list, Mr. Chair,
would give us nothing. Lalong papatunayan lamang ng mag-asawang Diskaya na hindi sila nakikiisa sa Blue Ribbon Committee na mapanagot at maparusahan yung mga dapat managot at maparusahan. So I request the chair to include explicitly in his ruling regarding Ms. Diskaya a reiteration of this request for them to submit yung pong listahan ng mga proyekto nila, kasama ang DPWH, kasama po yung mga joint venture agreements ng lahat ng mga kumpanya nila, St. Gerard, Alpha and Omega at iba pa mula sa mga taong 2016 hanggang 2022. I so respectfully request, Mr. Chair. Senator Tulfo. Mr. Chair, tama po yung desisyon siguro. Ang gawin ho natin, pasamahan po itong mag-asawa ng USAA, ng ating Senate Security, samahan po sa opisina. Hindi po ako naniniwala, Ginoong Diskaya, Ginang Diskaya, na ito po itatabi nyo lang basta-basta because this is a very important piece of document. Noong una po kayo nandito, sinabi po ninyo, may listahan kayo. Kaya nga po, meron po tayong listahan ng mga mababatas na inimbitahan po natin because nabanggit po ninyo. Kung wala naman ho tayong ipakita, paano naman bumukha ho na naniwala lang ho kami. We need documentation po na nakalista talaga, na tumanggap itong mga taong ito, nakatransact po ninyo. So yun po. And I believe and I hope ito po hindi basta-bastang papeles, ito po ay dokumento, nabanggit na ho ninyo, alam nyo, important document po yung ledger na kaya hindi nyo po pwedeng, hindi mo alam, naglipat kayo ilang beses, siguro sa tingin ko, baka tinatago talaga ninyo. Kaya the only way para maniwala kami, samahan po kayo ng aming Senate Security, i-retrieve po ninyo, pwede nyo sabihin yung sekretary nyo, makukulong na si Mrs. Diskaya, ilabas nyo na. Parang awa nyo na, Mrs. Diskaya, sabihin mo sa sekretarya mo, Iha, makukulong na ako, wala na magbabantay sa mga anak namin. Can you do that? Your Honor, upon my advice of my lawyer po, okay po, wala pong problema. Pero po, baka hindi po lahat siguro dahil syempre whatever is available. Okay kung lang. ano po ang available na pwede ko pong makuha kaagad. Okay. Mr. Chairman, sorry. Pero yung ledger, dapat lahat. Baka mamaya yung ledger, tatanggalan mo ng 3-4 na pahina kasi hindi lahat. Hindi ba, Mr. Chairman? Just, thank you, Mr. Chairman. Senator Hercito. Mr. Chair, pwede rin naman siguro kung natatakot sila sa security ng anak nila, pwede mo tayo mag-executive session only for that purpose. Or, ang balita rin namin kasi, Mr. Chair, yung mga pinangalanan ni Mr. Diskaya, yung mga hindi daw nagsauli. So, may text messages daw kayo. Baka kahit yung mga text messages, pwede nyo na pakita sa ngayon sa ating chair o sa member ng committee. Mr. Chair, medyo naguguluhan ako. Order muna, sandali. Okay. Pumayag na yung abogado mo na sasamahan kayo ng security ng Senate, di ba? At babalik kayo para dalhin yung dokumento, ledger. Nagpapatunay o nagsusuporta doon sa inyong sinumpang salaysay na may mga kongresista na nakatanggap sa inyo. Yun ang maliwanag, hindi ba, Mr. Diskaya? Your Honor, hindi lang po congressman, pati po mga Yes. ano po. Yes. Maski sino, lahat. Mga USEC. Lahat. But before we let you go, sinabi nyo rin sa inyong sinupang salaysay na wala kayong ghost projects, hindi ba? Yes po, Your Honor. Okay. Doon sa 421 na inspeksyon ng PNP saka ng AFP, I think Corps of Engineers ito, no, na kasama ng DPWH. Dalawa, di ba sa inyo yung St. Gerard? Yes, Your Honor. Okay. 382.67 million total cost of ghost projects. 4, 2 Southern Leyte, First, saka Region 1, saka Region 4B. Sumunod, meron pa kayong 367.15 total cost of ghost projects. 3 sa Mindoro Occidental, 1 sa Region 4B, 1 sa Zamboanga City. Just for the record, ano? Kasi sinasabi nyo noon, wala kayong ghost project. Your Honor, hindi po ghost project yung mga lugar na yan. Yung iba po dyan po ay nagkamali lang po ng pinasang coordinates lang po. Yan ang depensa lagi ng na iba yung grid coordinates, pero hindi pwede magkamali yung sumbong sa Pangulo grid coordinates. Kasi binanggapan namin ito sa DPWH website na meron ding grid coordinates.
Kaya hindi pwedeng ipalusot na magkaiba yung grid coordinates. Anyway, that's just for the record. Sergeant at Arms, kindly escort the couple out of this session hall para kunin yung mga dokumento na kailangan natin. Thank you very much. Yes, where are we? And the ledger, Mr. Chairman, the ledger. Yes, understood. Mr. Chairman, just one procedural administrative matter. When are they supposed to come back? Wala kasing specific time. Within the day. Thank you, Mr. Chairman. Baka hindi na bumulik eh.